Bali, 10 taon pa kayo mag-aaral. Ha? Kung kayo makakatapos ng college, 10 taon. At alam ba ninyo, napakaiksi ng 10 taon. Ilang taon kayo pag kayo ay nakatapos ng 10 taon pa sa pag-aaral at para magtagumpay sa buhay? Ilang taon? Ilang taon? Ilang kayong taon? 22. Tama? Kayo ay 12 ngayon, plus 10 taon, 22 years old. Ang gagaling sa math. Very good. Ha? May natutunan talaga kayo. Pwede talaga kayo gumraduate. Ano? 22 years old. Kapag kayo nakatapos ng 22 years old, kayo ay makakapagtrabaho halimbawa 23 or 24. Ha? Napakaiksi ng 24 years. Kumpara sa inyong magiging buhay. Magiging buhay ninyo hindi lamang pang 22 years. Ay halimbawa, ikaw ay umidad ka ng 80. Ilang taon yung ilang taon pa yung para sa inyo, para mabuhay sa daigdig? Ilang taon pa? Kung kayo ay 24 plus 80, minus sa 80 minus 24, ilan? 50? Imagine mo yung 56 sa 22 years. Mas mahaba yung iyong magiging buhay kaysa dun sa iyong pag-aaral. Amen? Oh, ngayon, kung ikaw ay hindi nakapag-aral ng mabuti sa edad na 22, alam ninyo, yung 56 years, magiging mahirap para sa inyo. Hindi magiging madali. Alin ang gusto ninyo? Yung mahirapan kayo sa pag-aaral at pagkatapos, yung buhay ninyo maginhawa? O yung maginhawa na hindi kayo nakapag-aral, nagiginawahan kayo dahil nahihirapan kayo sa pag-aaral, itinigil ninyo para sa inyo maginhawa yung hindi mag-aral. At pagkatapos yung 56 years, napakahirap ng inyong buhay. Alin ang inyong pipiliin? Mahirapan sa pag-aaral o mahirapan sa buhay? Mas mabuti pa na mahirapan kayo sa pag-aaral para maging madali ang inyong buhay. Amen? Kaya makikita niyo sa inyong paligid, ang dami naghihirap, ang dami nahihirapan. Tanungin ninyo, kung nung sila ay nag-aaral, ay nakatapos, o di kaya sila ay pinag-aaral ay nagbulakbul. Maraming nakatapos, pero hindi nag-aaral ng mabuti sa eskwelahan, kaya naman natatakot kumuha ng trabaho. Kaya natatakot sila na maghanap buhay dahil hindi sila sigurado sa kanilang natutunan sa eskwelahan. Kayo mga bata, sa 10 taon ang inyong ipagtsatsaga. Tsagain na ninyo para hindi kayo magmukhang kawawa sa huli. Amen? Mga magulang, kakaunti ang 10 taon para sa pagkataguyod sa mga batang ito. 10 taon, halimbawa retired na kayo, no? Tumanda kayo. Pero kapag naman kayo ay nasa kabila ng inyong kahinaan at itong mga batang ito ay nagtagumpay sa buhay, sisiguraduhin ko po sa inyo, sila ang inyong magiging kalakasan. Kaya yung inyong mga sakripisyo sa kanila, hindi po yun masasayang. Lahat ng inyong hirap, lahat ng inyong sakripisyo para sa kanila, lahat yun ay gamit para sila ay magtagumpay. Kung mawawala yung inyong sakripisyo, kung mawawala din yung sakripisyo, sigurado ko hindi kayo magtatagumpay. Kung mayroon man kayong mga sakripisyo, magpasalamat tayo sapagkat yun ay susi sa inyong pagtatagumpay sa buhay. Amen? Kaya hindi dapat i-avoid yung mga mahihirap na sandali sa buhay. Huwag i-avoid, huwag iiwasan, huwag iiwasan, huwag tatakasan, huwag lalayuan ang maraming sakripisyo sa pag-aaral at pagtataguyod ng mga anak. Huwag niyong tatakasan yan. Dapat ninyong harapin sapagkat sa pagharap sa lahat ng yan, ay yun ay magagamit ninyo sa pagtupad sa inyong mga pangarap sa buhay. Amen? Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, tingnan mo si Jesus, hindi niya iniwan ang krus. Hindi niya iniwasan ang paghihirap sa Kalbaryo sapagkat alam niya, yun ay daan para makamit ang muling pagkabuhay. Amen? Tayo din, mga bata, ganun ang ating gagawin. Amen?